Magandang araw mga kababayan, AJ Comentaries po. Kamusta po kayo? At pag-usapan natin itong naging pahayag ni Senator Ping Lacson ng mga nakaraan. Alam naman natin na ang kanyang mata ngayon ay nasa investigasyon sa nangyayari o nangyaring mga flood control projects diyan sa Taguig. Mga kababayan, pero kung di pa po kayo nakasubscribe, huwag niyo po sanang kalimutan, mag-subscribe po kayo, comment at like mga kababayan. So ngayon po, dahil nga sinasabi naman ni Senator Ping Lacson na bagamat maraming kailangang imbestigahan, nag-focus siya dito. Dahil nga, kumbaga, pinikon siya ni Alan Cayetano at talagang tinarget pa yung integridad niya na yun talagang iniingatan ni Senator Ping Lacson. Huwag po natin kakalimutan si Senator Ping Lacson ay dating investigador. At hindi basta investigador, magaling na investigador yan. Kakalkalin ka niya talaga. Kaya yung isa nga sinabi niya, mga kababayan, na kung yung nambabato sa kanya, di umano, wala namang makakalkal, di wala. Pero kung may makakalkal sa'yo, yari ka sa kanya. Kaya nga sabi niya, di siya rin, kalkalin kung may makakalkal sa kanya. Hindi naman po nagpa-pork barrel yan si Ping Lacson Ang pwede niyong ibato dyan, yung korotong baleling na ginamit noong 2001 kontra sa kanya. Pero ang kapungat-pungat mga kababayan, bumaliktad din yung mga yun yung mga taong yun, nagsorry pa nga sa kanya Hindi po ba kung matatandaan po natin yung 2001, ako po bata pa ako pero nakatutok na ako noon, mahilig po talaga ako sa balita Ah, Nag-start po ako sumubaybay sa election 2001 yung after yung kasalukuyang, ah, nag-i-impeachment trial nung 2000 at yung 2001 na nagpalit ng liderato, diyan ako nag-start hanggang sa pumasok na ako sa political science, et cetera. But anyway, mga kababayan, so basahin po natin yung statement ni Senator Ping Lacson. Alam mo mabigat 'to, yung sabi niya, "Ceasefire my foot." Kasi ang sabi niya, doon sa kanilang naging caucus sa majority block, mga kababayan, meron daw at least 5 kanyang kasamahan sa majority ang inikutan ni Senator Alan Cayetano na nakikiusap na itigil na muna yung patutsadahan, magtrabaho na lang. So, ngayon, ang sabi niya, "Ceasefire my foot." Kasi po mga kababayan, ang nagsimula naman nito talaga si Cayetano kung ano-anong pinagsasabi niya Tapos ayan ang hirap sa kanila 'no. Kapagka ginawa mo sa kanila yung dapat, pinag-iinitan sila. Pero 'pag hindi ka naman umimik, hindi sila titigil. Talagang parang sila lang may gusto ng katotohanan. Pero nung sila nakaupo noon, yung may anomalya sa DPWH na inamin mismo ni dating Presidente Digong Duterte noong 2020 at noong 2017, 2018 na binulgar nila dating congressman ang Yumaong Andaya at gano'n din ni Marcoleta mismo yung tungkol sa 332 billion na anomalya diyan sa DPWH sa flood control. Wala naman silang ginawang investigasyon, walang pinakulong, walang pinaimbestigahan mga kababayan. Pero ngayon na binulgar yan ni Presidente Bongbong Marcos at inimbestigahan niya nila Ping Lacson noon sa Blue Ribbon Committee, hindi nga sila pumirme sa kanyang report ngayon sinasabi nila sila lang may gusto ng katotohanan kumbaga. Yan ngayon, yan ang ginawa ni Lacson, kinalkal niya. Anong sabi niya? Anong uri ng tao ang magde-declare ng giyera? Toy gun ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire. Pabulong pa. Yun ang nakuha ko dun mga kababayan kasi pabulong pa. Isipin niyo, umikot siya sa 5 senador kung yun yung totoo. Hindi na lang niya, sana matapang naman sila pati nga sa Facebook Live kung ano-anong atake ginagawa niya. Bakit din na Diyos sinabi na nakiusap sana siya doon? Hindi mas maganda malinaw. Bakit idadaan pa sa backdoor? Pabulong at kung dumaan pa sa iba para hindi masira yung image na bumaliktad ka, na ninervyos ka kumbaga. 'Di ba mga kababayan? Sabi nga ni Senator Ping Lacson, sincere ba? 'Di ba? Ngayon nga dininay ni Alan Cayetano na humingi siya ng ceasefire bagamat hindi iba na ang tema niya ngayon mga kababayan, hindi na gano'n agresibo. Kahit nga sa korte sa impeachment trial sila magkapatid hindi na agresibo Siguro umapekto sa kanila, nakikita nila mga kababayan na negatibo ang tingin sa kanila ng taong bayan dahil sa mga ginagawa nila. Bagamat yung mga survey, malayo pang eleksyon mga kababayan, 2 taon pa at hindi yun nagre-reflect sa panahon ng impeachment trial, yung mga nangyari yan. Kaya hindi ko lang alam bakit ganun yung survey pero
sa tagal ko na sumusubaybay sa mga survey mga kababayan, yung 2 years, kahit yung kay Binay matatandaan niyo po, 2014, 2013 ang taas-taas ng numero ni Binay. Gano'n din naman sa kay Marojas, mga kababayan. Bago 2008, 2009 ang taas ang numero niya. Gano'n din sa yung 2016, mga kababayan, hindi na dumikit na si Duterte sa survey, malapit na sa 2016. Actually, 2016 na nga ata yun, eh. So, yung 2 years hindi marami pang mangyayari mga kababayan. Hindi ako masyadong ano sa survey na lumalabas kasi lalo ngayon may impeachment trial, eh, bubuk pumayag ng presidenteng buksan yung kanyang bank accounts. I mean yung itong sa grupo ni Sara Duterte, maraming malalaman diyan. So, ngayon, siyempre iba diyan dinadaga na, kaya siguro gusto nila ng ceasefire. Eh, mabigat, ayaw tanggapin ni Ping Lacson dahil nga walang senseridad. Kasi ang gusto niya kung talagang gusto niya ng ceasefire, makita sa kanya sana. Eh, kaso hindi, eh, 'pag nagfe-Facebook Live iba ang atake niya. Bagamat mas kalmado ngayon at dumadaan siya sa backdoor, ngayon yang punto dun, eh, umiikot pa siya sa iba, eh. Bakit hindi mo masabi sa taong bayan? Di ba? Kasi siguro ayaw nga niyang masira ang kanyang image 'no, na matapang. Pero naku po, ang isa lang masasabi natin diyan mga kababayan, dinaga. 'Yun ang tingin ko diyan mga kababayan. Um, Siguro po mga kababayan, bago po pala ako matapos kasi maikli lang naman ito, sabihin ko lamang po kasi 5,000 subscribers na tayo 'no, 5,100 plus ata tayo. 2 months na akong nagba-vlog, pero lately hindi ako makapag-post, eh, kasi ang dami kasi may birthday sa pamilya ko ngayon, eh, lagi kami wala. Um Target natin sa this year kung loobin na 10,000 o 20,000, 'yan ang target natin. At samahan niyo po ako kasi may regalo ako sa mapipili natin na subscriber. 'Yan po. Hanggang dito po muna mga kababayan. Kung di pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Binabasa ko po ang inyong mga comment. Sa katunayan mga kababayan, yung ibang mga nag-comment no'n, nag 1,000 subscriber tayo, napadala natin ng ₱1,000. Pinakita naman natin diyan, eh, sa iba kong mga videos noon. Marami pong salamat mga kababayan, hanggang dito po muli, AJ Commentaries. Sana po sama-sama tayo muli sa susunod kong mga tatalakayin at pag-uusapan. Hanggang dito po.